mga Nostranetics worldwide, ayan, so andito tayo sa bahay ko ngayon and kasi nakakalungkot ang araw na to dahil ang daming nagtatag talaga sa akin regarding doon sa nawawalang beauty queen couple na si Geneva at saka yung boyfriend niya na si Cohen. Sa mga netizen, alam ko gusto kong magpasalamat sa inyo kasi sobra ang pagtitiwala ninyo sa akin. So, kagaya nga ng lagi kong sinasabi, aantayin ko ang pamilya mismo ang lalapit sa akin. Kasi, respect yun eh. Gusto ko yung kusa sila. Naalala ko yung kaso ni Catherine Camilon. So, nakakalungkot lang isipin kasi habang tumatagal, dumadami po ang mga missing na tao sa atin. Tapos, they found dead. And so, ang dami talaga, sobrang daming nagtatag sa akin. And kailangan ko din kasi ng gamit ng dalawa, no? So, ayan. So, hindi ko alam paano ko sasabihin sa inyo kasi ayaw ko din mangialam hanggat wala yung approval ng family talaga. So, sa ngayon, gusto ko man silang i-reading, gusto ko man silang tulungan, pero uulitin ko as a respect sa mga authorities and then sa family, I will wait for them to come, especially the family, na pumunta talaga sa akin. So, story time muna tayo kasi din to. I will take this opportunity din, guys, sa pangyayari. Way back 2020, meron pong pumunta sa akin na client. So, nagpa-reading sila sa akin kasi ang kwento noon is inatake or atake, something like that. Nakakawala ng pagod. Sobrang sarap sa pakiramdam na ibinalita nila sa akin yung pangyayari na na-resolve namin yung kaso. Ang kwento kasi nun, so meron kaming vlog regarding sa kanila na pumunta sila sa akin. Nagpatulong po sila kung ano ba talaga nangyari sa kamag-anak nila. Kasi ang sabi is that nagkasakit or inatake sa puso bago makalabas ng kulungan. So, nung pumunta sila sa akin, dala nila yung gamit, I found out na hindi sa sakit ang ikinamatay ng kamag-anak nila. Before we start, ate, may papakita ko sa iyo mga baraha, ha? Ito, ate, ay big amount of money. Ayan. Transaction. And ito ay bad luck card po. Ito. Pag lumabas to, ibig sabihin mabigat. So, lahat na masasamaan dito, hindi siya at peace or something like planned. Ganyan. Basta lahat. Barang kulang. Yan. And then this one is at peace. Okay? Happiness and love at peace. Ito naman ay paglalakbay. Ask muna tayo ng guidance niya.
So now, ate, I want you to focus. I want you to pick one card. Ko kay isang ba? Tatlo. Kaano-ano nito si kuya? Family member din? Okay. Ito anak niya. Now, ate, I want you to focus, no? Kumuha ka ngayon ng 7 cards of total, lagay mo dito. So, ikaw to. Ate, pag may king dito, si kuya na yan, ha? Hindi siya tahimik. Hindi siya tahimik. Anong sabi ko? Pag may king dyan, siya na yan. So, ano nga ito? Bad luck card. Ninikas buong katawan ko. Hindi ako makakilos. Parang part of me sa likuran ko, parang may hindi ko alam kung tinadyakan siya dito or what that caused him na ma-paralyze. Hindi to. Pero parang akong nakakulong. Sinunggaban siya. Hindi ko makita yung mukha. Pero part of sa likod niya parang may nabali or may nag-snap. Kaya parang namamanhid buong katawan ko. Hindi ako na-stroke. Oh my God. Nakakulong ako. Nakakulong siya. Opo. Saan siya nakakulong? Sa Kailan pa siya nakakulong? 2 years na po. Dapat sa August 6. Pero bakit parang namamanid yung katawan ko, eh? Anong, dinala ba siya sa hospital? Yun po ang kwento sa amin. Anong sabi? Sa hospital po siya namin. Sa hospital po siya kinuha ng mga kapamangkin ko. Tsaka nung hipag ko. Kasi Anong findings ng doktor? Inatake daw po. Inatake ng high blood, stroke? No. Ano po? Pina-autopsy niyo ba? Hindi po eh. Bakit hindi? Hindi sila pumayag eh. Sinong hindi pumayag? May ibang kapatid. Hindi siya na-stroke.
Naniniwala po. May reason kung bakit siya nagkaganon. It's because part sa likod niya, I don't know kung tinadyakan siya or pinalo siya dito na magkaroon ng diferensya yung katawan niya. Hindi tayo magkakilala. Opo. Hindi tayo nagkukwentuhan. Hindi siya payapa. He's asking for justice. Diba sabi ko, pag lumabas to, planned, mabigat. Ang sakit ng ulo actually. May asawa ba to si Kuya? Opo. Ito kasi. Nasaan yung wife niya? Bakit hindi sumama dito? Sa trabaho po. Wala ba kayo nakita mga pasa sa kanya? Wala. Pero namuong dugo. Kasi sabi kasi ng Ate, hindi mamumuo ang dugo. Pag wala ka, hindi ka na-bump. Hindi ka... Dito po. Maitim nga yung ganito. Di ba ang sabi ko, parang may pinalo ako dito? may picture dati na namatay. Patingin nga ako. Yung mga ipinos ko. Sabi na kaya doon nakitim kasi pumutok yung Ugat daw. ugat. No. Bakit di kayo nagpa-autopsy? Now he's asking for justice. He's asking for help. Titingnan ko. Binuksan ko lang. Wait lang po. Ba't maitim yung ganito niya. Hindi ako naniniwala. Binugbog Tsaka to. may dugo dito eh. No. Tsaka sa bibig. So pagdating sa hospital, dead on arrival na siya? Opo, opo. Hmm. Yung ipinugod ko nung nasa morgue tayo. Yeah. Bakit di Wala man lang ata kayo dito. nagtaka sa mga pasa niya? Wala dito malaki. Malinis na ganito niya dito lang. Dito nga, specific naman yung tinuro ko sa At inyo. ito, Ito nga. No. Bakit parang sumuka pa siya? may lumalabas po sa kanya. Sa bibig. May pasain dito niya, oh. Laki. Tsaka dito. Hanggang ulo dito. Hmm. Kailan to nangyari? Noong May 20 po. This May lang. Ito lang po. Lalabas na po siya eh. Lapit na po siyang lumabas. Hindi. Ang bigat sa dibdib. No. So, pinakita sa akin na may asawa siya. Opo. Tandaan nyo, wala akong control sa baraha. You are the one who picks your card. Pinakita ko sa inyo ang 4 na alas. Ang pinakaunang lumabas, ang bad luck card. Hindi siya inatake. Pinatay siya. It's obviously pinalo yung ulo niya. Dito. Kaya po pala maitim yung ganito niya. Ito Ang na po kasi itim. maitim sa kanya. Ito nga po yung maitim sa kanya. Dito. Tapos may dugo pa siya dito. I found out na hindi sa sakit ang ikinamatay ng kamag-anak nila. Kundi there's something like foul play or sinadya yung pagkamatay. Nag-message sa akin yung family nila at nagpasalamat talaga na
Do nakakalungkot lang din isipin na pumanaw yung tinulungan ko. Pero ang pinakamasarap sa pakiramdam is nakuha nila ang hustisya. Isipin mo, 2020, sabi ko ilaban nyo ang kaso kasi mananalo kayo. So nilaban po nila, nanalo po sila sa kaso. Ngayon lang 2024. So sila na yung nag-ano sa akin na nagkwento, nag-remind sa akin na ganito daw nangyari, ganyan-ganyan, nag-match yung nakita ko doon sa pangyayari. So, gusto kong magpasalamat sa family nila and inaantay ko din sila makabalik sa akin kasi talagang sobrang busy ko. Nag-set sila na pupunta sila sa akin direct bilang papasalamat sa akin. And isa pa, I have this mga premonitions kasi na hindi ko lang pinopost sa Facebook account ko. Bakit hindi na ako nagpo-post masyado? Kasi masyadong toxic na yung environment and I'm thinking about my kids. So, lagi ko nga pinapaalala na lagi tayong mag-ingat kasi may nakikita na naman akong kaguluhan. As in, kaguluhan talaga na alam kong lagi kong paulit-ulit na sinasabi to kasi ilang beses na pinapanaginip sa akin. Mag-imbak po tayo ng pagkain bago matapos ang taon na to kasi may kaguluhan akong nakikitang magaganap. Malaking kaguluhan po ito. And iniisip ko kung paano magiging clear ang vision ko. Lagi ako nagdadasal kasi I was standing, sa dream ko kasi nakatayo ako sa isang, sa gitna mismo ng daan. And then, while I'm standing there, nakikita ko ang pagtatakbuhan ng mga tao, pag-aagawan ng pagkain, tapos, worried ako kasi iniisip ko yung mga kids ko. Sabi ko nga sana normal na panaginip lang to. Hindi pa ganun ka-clear kung anong message sa akin ni Lord, kung paano ko bibigyan ng warning ang mga mahal ko sa buhay. Hindi naman pwedeng hindi ko i-share to kasi lagpas na po sa daliri na mga kamay at paa ko ang mga premonitions, ang mga babalang binibigay sa akin ni Lord na nangyayari. Sa ngayon, ang masasabi ko lang talaga is lagi tayong magdadasal. Huwag po natin kalimutan yun. Every single day, pagising natin bago din tayo matulog. Antabayanan niyo po ang aking mga videos. Please do keep on sharing my vlogs para madami pa tayong matutulungan. Gusto ko talaga magpasalamat sa mga supporters ko, especially sa mga OFW. Silang solid na supporters ko. And soon, abangan niyo po ako dyan sa Dubai at saka sa Japan. Yan. So, wala pang specific dates, pero yeah, they are fixing on it. Kasi madami din tayong tutulungan doon. Abang-abang lang po kayo sa mga bagong kaganapan. And you can comment in this video kung saan niyo ako gusto pumunta, especially sa mga haunted places. Ayan. So, let's explore the world and respect the environment kasi hindi lang tayo ang naninirahan dito sa mundo. Maraming salamat, Nostronatics Worldwide at mga abangers.